Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa gitnang silangan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mula nang magsimula ang hidwaan, mahigpit na monitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East, kung saan ang Embahada ng Pilipinas at mga labor attaché ay inilagay na sa heightened alert simula noong hapon ng Sabado. Ayon sa Pangulo, nananatiling nakaalerto ang pamahalaan at marami anya sa mga Pilipino ay nailipat na sa ligtas na lugar. Tunghayan natin kung paano naging magkaibigan ang Pilipinas at ang bansang Israel. At sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang ugnayan ng Pilipinas at Israel sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng bawat bansa at paano nila sinusuportahan ang bawat isa. At ika pa, ito ay isang mirakulo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Israel. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Haharap siya sa United Nations General Assembly para ipanawagan ang kapayapaan at kaligtasan ng mga sibilyan na ayon sa Department of Foreign Affairs ay mahalaga sa harap ng sigalot na nangyayari sa Middle East. Magsasalita rin si Pangulo Marcos sa isang special session sa United Nations General Assembly. Layo nitong makalap ng malawak na suporta mula sa iba't ibang bansa para sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Isa sa mga pinakamahalagang kasosyo ng Pilipinas sa larangan ng militar ay ang Estados Unidos o sa ilang pagkakataon ang mga kalapit bansa nito tulad ng ASEAN Union. Ngunit may isa pang hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ito ang bansang Israel. Oo, ang maliit na bansang ito sa gitnang silangan ay totoo nga na isa sa mga pinakamahalagang kasosyo ng Pilipinas pagdating sa kamitang sandatahang lakas. Para sa mga hindi masyadong nakakaalam, ang Israel ay laging nakatuon sa pag-unlad ng teknolohiya, lalong higit sa aspeto ng militar. Isang bansa na madalas na nauurong sa hidwaan. Walang ang ibang pagpipilian ng Israel kundi maging maunlad sa karera ng mga sandata. Kaya naman, nang magsimula ang pamahalaan ng Pilipinas na hanapin ang mga kasosyo para sa modernization ng kanilang militar, naging malakas na kandidato ang bansang Israel. Ngunit para mas maunawaan natin, tayo mag-usisa at pag-usapan ang mga kakamitang ito. Kaya anong mga eksaktong palitan ng Pilipinas at Israel ang mga kakamitang ito? Magandang tanong. Hindi ito tungkol lamang sa paglalakad ng mga kamay at pagpirma ng mga dokumento. Ito'y tungkol sa mga high-tech na kagamitan sa militar. Una natin pag-usapan ng mga tangke. Sa malaon ng panahon, ang militar ng Pilipinas ay gumagamit ng mga armored na sasakyan na ito'y luma na o galing sa iba't ibang uri ng makina. Ngunit ngayon ang mga papel ay nauurong. Ayon sa ilang mga ulat, nakatanggap ang hukbo ng Pilipinas ng 30 na bagong Israeli-made tank na light tank. Ito'y gawa ng Elbit Systems Land Sabra o ASCUD na bahagi ng programa ng modernisasyon ng hukbong sandatan ng Pilipinas. Ngunit hindi lamang ito, binigyan din ng Israel ang Pilipinas ng Spider Air Defense System. Ngayon, ang depensang panghimpapawid ay mahalaga para sa alinmang bansa, ngunit para sa isang kapuluan tulad ng Pilipinas na may maraming isla at malawak na baybayin, ito'y mas mahalaga pa sa ating bansa. Ayon sa mga ulat, ang mga sistemang ito ng depensang panghimpapawid ay inaasahang magtatanggol sa tinatawag na sentro ng kalakasan ng bansa. Ang mga kagamitang ito ay isang mobile na sistema ng depensang panghimpapawid at missile na dinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad, mga lupaing may fixed asset, mga mobilang plataporma at ang mga kalyado mula sa mga panganib sa himpapawid tulad ng mga combating eroplano, mga eroplanong pang-atake, mga unmanned aerial vehicle, rocket at iba pa. At ganoon din sa wakas noong taong 2022, ang Pilipinas kasama ang Singapore na dalawa lamang sa bansa sa Timog Silangang Asya na may kagamitang ito. Upang bigyang diin ang kahalagan nito, ipinahayag din ng Pilipinas na ang kontrata para sa sistemang panghimpapawid na ito ay nagkakahalaga ng halos 6.8 billion peso na converted sa Philippine peso. Isinigawa kasama ng Ministry of Defense ng Israel at ang Rafael Advanced Defense System. Ngunit meron pa, bukod sa mga tangke at sistemang panghimpapawid, tumutulong din ang Israel sa Pilipinas sa larangan ng pandagat. Madalas na ang hukbo ng Pilipinas ay ang pinakamahina sa mga sangay ng militar ng bansa. Ngunit nagbabago na ito.
Ayon sa isang artikulo na nilathala ng Esquire magazine, ibinigay ng Israel ang isang shipyard sa Pilipinas. Ang shipyard na ito na ginamit nila sa Pilipinas ay gumawa ng isang missile boat, ngunit ngayon sa tulong ng Israel Shipyards Limited, nakagawa ang hukbong pandagat ng Pilipinas ng kanilang sariling mga barko, partikular ang Shaldag Mark V Fast Attack Interdictor Craft Missile. Isa itong napakalaking tagumpay, ngunit hindi ito ang tanging mahalagang balita patungkol sa hukbong pandagat ng Pilipinas. May iba pang mahalagang balita pa, at upang buo din kung ano ang mga ito, tinutulungan ng Israel ang hukbong pandagat ng Pilipinas sa mga radar system, electro-optics at maging Navy missile boat na ayon sa opisyal na mga ulat ay nagkakahalaga ng halos 10 billion peso para sa dalawang fast attack interdiction craft missile. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng mga nadagdag na kagamitan na ito para sa Pilipinas? Una, ito'y labis na nagpapabuti sa kakayahan ng bansa na magdepensa. Ngunit ito rin ay may mas malawakang layunin sa pagtaktika sa mga bagong kagamitang ito. Mas magaan ang loob ng Pilipinas na itaguyod ang kanyang sarili sa regional na entablado, magsaliksik ng mga pag-aari o makilahok sa pandaigdigang exercise sa pandagat. Nakita na natin kung gaano ka-essential ang mga kagamitan na militar na ito para sa Pilipinas. Ngunit hindi ito isang one-way street. Ang Israel ay kumukuha rin ng mahalagang benepisyo mula sa pakikipagtulungan na ito. Isa sa mga pinakamadadalaing industriya ng depensang pandagat ng Israel ay isa sa mga pinakamadadalaing industriya sa buong mundo. Ngunit hindi lamang ito para sa lokal na paggamit. Isa rin sila sa mga nangungunang expert sa armas sa buong mundo, at ang pagduklas ng merkado ng Pilipinas ay nagbibigay sa kanila ng mas malakas na puwang sa Timog Silangang Asya. Huwag kalimutan, ang kooperasyon na ito ay labas sa pagbili at pagbebenta lamang. Ang parehong bansa ay interesado sa technology, pamamahala at mga pagsasanay na nagpapalakas sa kakayahan ng bawat hukbo. Ito ay isang give and take na relasyon na malaking pakinabang para sa parehong panig. Nakapag-usisa na tayo tungkol sa mga kagamitan, kahit ilipat natin ang ating atensyon sa taktika. Kapag nakakamayan ang Pilipinas at Israel sa mga kasunduang pagdepensa, kinikilala ito ng mundo. Ito ay sapagkat ang pagkipag-alyansa na ito ay hindi nangyayari sa isang kanto lamang. Ito ay nangyayari sa isang daigdig kung saan ang mga alliance ay nagbabago at ang mga dating kaaway ay binubusisi ang kanilang mga pananaw. Una, binabago ng alyansang ito ang laro para sa mga relasyon ng Pilipinas sa rehiyon, lalong-lalo na sa China. Ang alitan sa South China Sea ay laging isang malaking issue at nagbabago ito base na rin sa kagamitan ng Pilipinas. Matagal ng kaalyado ng Israel at ng Pilipinas ang Estados Unidos. Kaya nga naman napakalaki rin ang role ng United States of America sa tagpuan ng Israel at Pilipinas. Idagdag pa natin ang tulong na ginawa ng Pilipinas para sa mga Hudyo na kinukup natin sa Pilipinas noong panahon ni President Manuel Quezon. Kaya naman hindi may pagkakaila na ang bansang Pilipinas at Israel ay dalawang bansa ay malapit na loob sa isa't isa. Kawikaan 17 verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Mga kaibigan, hindi lahat ng panahon ay tayo ay malakas dahil maraming pagkakataon din na tayo'y mahina at dito kailangan natin ng mga kaibigan. Ngunit tayo nagpapasalamat dahil meron tayong isang kaibigan na kailanman ay hindi tayo nilulubayan. Ito ay ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tunay na nagmamahal sa iyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang tunay naming kaibigan. Ang kaibigan na hindi kami nilulubayan. Ang kaibigan na lubos naming maasahan. Ang kaibigan na siyang nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Panginoon, hindi po namin masusuklian ang iyo pong pag-ibig sa amin. Ngunit nais po naming ipabatid na kami po, Panginoon, ay magiging loyal sa inyo, na kayo lamang po ang aming magiging Diyos, na kayo lamang po ang aming pupurihin at sasambahin magpakailan paman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala.
pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.